Yes. Napanood mo yung laban kagabi? Oo. Nail-biting win of Talk 'N Text against Rain or Shine in Last Painters. Yung battle sa fourth quarter. Talagang kapanapanabik. Yes. Pero alam mo, though low scoring yung important Talk 'N Text, humataw si Jason Castro. Oo, si The Blur yung nagpa-siklab. Lalo na ng mga dying seconds, di ba? With 5.4 seconds left, yung tira ni The Blur yung nagpapanalo. But we should commend also the import of Rain or Shine and Last Painters for a job well done. 30 points siya. Oh, pero alam mo, under observation ngayon si Rick Jackson. Oo. Sabi ni Coach Yeng. Dahil available na Si Wayne Chisholm. Si Wayne Chisholm, which is yung talagang target. First choice. Yung first choice ng kanilang Coach Yeng, yeah. Kasi nung last season, si Wayne Chisholm ang kinuha ng Rain or Shine. Oo. Na nag-perform din ng bongga. Ready ka na? Ready. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-29 ng Enero, taong 2015. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tweed na landas. At samahan po ninyo kami sa susunod na isang oras dito lamang sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po si Haji Kaamin. Siyempre sa amin kayong nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At kahit wala si Idol Dennis Principe, sabayan niyo pa rin ang inyong dinner sa pagtutok dito lamang sa inyong paboritong VTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabarang sports balita. Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes. Doble kayod sa ensayo para sa nalalapit na title defense. Bagong tatag na larong volleyball sa Pilipinas Incorporated. Kinilala ng Philippine Olympic Committee o POC. Partnership para sa hosting ng Palarong Pambansa 2015. Pinagtibay ng Department of Education at Davao del Norte Provincial Government. Cleveland Cavaliers star point guard Kyrie Irving pumukol ng career high 55 points sa panalo kontra Portland Trail Blazers sa regular season ng NBA. American star Serena Williams at Russian diva Maria Sharapova magsasagupa para sa titulo ng Australian Tennis Open. At FC Barcelona pasok na sa semifinal ng Copa del Rey. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita narito na. Sa boxing, mabigat na ang training na pinagdaraanan ni Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes para sa kanyang nalalapit na title defense. Ito'y kahit hindi pa pinapangalanan kung sino ang kanyang next opponent. May report si Erwin Peñano. Aminado si WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes na nakahinga siya ng maluwag matapos na malampasan niya ang long-time record ni late great Gabriel Flash Elorde. Kamakailan lamang ay nabura ni Nietes ang pamantayan para sa longest reigning Filipino World Boxing Champion matapos na mapalawag niya sa 7 years and 4 months ang paghawak sa world title sa dalawang magkaibang dibisyon. Ganado kapag ensayo, parang gumagana ako. Hindi naman siya matawag na professor ako. Lalo kung gaganado talaga. Sa ngayon ay puspusan na ang pag-iensayo ni Nietes sa Ala Boxing Gym sa Cebu bilang preparasyon para sa kanyang March 28 playdate sa MOA Arena sa Pasay City. Dito ay tatayan ni Nietes ang kanyang WBO crown katapat ng isang top 10 contender. Siyempre, yun ay nagbibigay din ng ganado sa pag-ensayo ko. Sana marami pang vision at saka alipin sa ang gagawa ko. Ilan sa mga pinagpipilian ng Ala Promotions bilang next opponent ni Nietes ay sina Mexicans Ganigan Lopez at Luis Ceja. Para sa PTV Sports, Erwin Peñano, Polytechnic University of the Philippines. Sa basketball, naging matagumpay ang debut game ng Talk 'N Text Drop ang Texters sa PBA Commissioner's Cup. Ito ay kahit pa naging manipis lamang ang kontribusyon sa scoring ng kanilang import na si Richard Howell. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo. Bagamat mas naging produktibo sa scoring ang kanyang counterpart, kay Talk 'N Text tropang Texters balik import Richard Howell pa rin napunta ang huling halakhak sa kanyang debut game kontra Rain or Shine Elasto Painters sa PBA Commissioner's Cup kagabi.
Kumamada lamang si Howell ng 12 points pero 4 naman dito ay nagawa niya sa crucial 12-5 run ng tropang Texters sa closing minutes ng laro upang mailista nila ang 89-86 hard-earned win kontra Elasto Painters. Nabaliwala naman ang double-double performance na 30 points at 10 rebounds ni Rain or Shine reinforcement Rick Jackson. Some work at hand. I thought after the first conference was a learning process and we carry over to the next. But it seems like we're starting the first conference again the way we're playing. Samantala, inilagay naman ngayon ni Rain or Shine mentor Yeng Giao si Jackson sa microscope dahil biglang naging available ang kanilang original choice na si Wayne Chizip. Pero handa pa rin umano si Giao na bigyan ng pagkakataon si Jackson sa kanilang mga susunod na laro. Ang susunod na asignatura ng Talk and Text ay kontra Blackwater Elite sa Linggo, habang muling tatapak naman sa hardcourt ang Rain or Shine katapat ang NLEX Road Warriors sa Martes. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, doble kayod naman sa ensayo ang San Miguel Beermen para sa kanilang asam na makakopo ng back-to-back championship sa PBA. Sariwa mula sa title romp sa All-Filipino Conference, makakatapat ng Leo Austria mentored squad sa kanilang unang asignatura sa Commissioner's Cup sa Miyerkules, ang Kia Carnival. May report si Ms. Golda Tabid Rospe. Hindi pa rin nagpapakakumpiyansa sa kampanya sa PBA Commissioner's Cup ang San Miguel Beermen. Ito'y kahit pa nakopo nila ang titulo ng season opening All-Filipino Conference. Ayon kay head coach Leo Austria, marami pa silang dapat matutunan at itama sa nakalipas na championship series kontra Alaska Aces kung saan lumamang lamang sila ng 2 puntos sa winner-takes-all Game 7. Alam mo, itong sharing ito ay napakalaking experience at napakalaking bagay para sa amin dahil natin kami at ito sa mga pangyayaring ito. Dahil lagi ko naman sinasabi sa kanila even before dumating itong championship na never underestimate your opponent. Even if you're leading by as much as 20 points, 20 points, or 23, hindi pa kayo safe. Ipaparada ng Beermen bilang import para sa mid-season conference si NBA D-League veteran Ronald Roberts na huling naglaro para sa Santa Cruz Warriors. Very athletic kasi nung first game niya from Philadelphia, first game niya dito sa D-League. Nag-double-double yun I think mga 30 plus points, ganyan no. Gumawa siya and then the following day, double-double na naman, ganyan. And okay naman siya dahil I think magko-complement siya kay Junmar sa kina Awi. Sa darating na Miyerkules, sisimula ng Beermen ang asam na makakopo ng back-to-back title sa liga katapat ng Manny Pacquiao-led Kia Carnival. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, patuloy ang isinasagong dialogue ng Philippine Olympic Committee o POC sa mga national athletes at coaches. Ito'y bilang bahagi ng preparasyon para sa pagsuong sa hamon ng Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Ito ang tinutukan ni Ms. Arian Malyari at narito ang kanyang report. Nasa 150 national coaches at athletes ang dumalo sa ikalawang araw ng dialogue na inorganisa ng Philippine Olympic Committee o POC sa Pasig City kanina. May pangunahing misyon na malampasan ang 7th place finish ng Pilipinas sa nakalipas na Myanmar Southeast Asian Games. Tinalakay sa okasyon ang mga pangunahing concerns ng mga National Sports Associations o NSAs. Sa panayam ng PTV Sports, ikinatuwa ng mga national athletes at coaches ang ginagawang paggabay sa kanila ng mga top sports officials ng bansa. Maganda yung ganito na once in a while may mga ganitong klaseng meetings na nabibigay ng mga athletes and coaches yung mga concerns nila. So, yun din naman ang maganda sa officials natin na parang open sila sa mga suggestions, sa mga concerns sa mga athletes. Kasi syempre, hindi naman po pwedeng yung mga athletes lang or coaches lang, hindi naman pwedeng yung officials lang din. So, kailangan talaga pareho yung gusto ng athletes, yung coaches, and yung officials.
Today was a great opportunity to listen to some of the board members about our direction and focus for the SEA Games this year. It's an exciting time. It's a great time to meet all our other fellow athletes, and it's also a great opportunity to meet our fellow rugby players. It's great for everyone to get together early in the year, post-Christmas. We've all got to get back and start training. Each of the sports has to really focus now for the next 6 months to ensure that we have the best preparation to go to the 28th Southeast Asian Games in Singapore. At nalalaman nila kung ano yung mga kailangan ng mga athletes para preparation for SEA Games. May mga programa din sila para sa i-improve pa ng mga athletes. Naiparating namin ang mga pangangailangan ng bawat atleta tulad ng training venue, quartering ng athletes, and nutrition, and psychology session na ipoprovide nila para sigurado tayo na competitive yung atleta natin na makilahok sa competition, lalo na yung parating na yung SEA Games. It is a Southeast Asian Games, so hindi naman masyadong mahirap for us, not like the Asian and the Olympics. So magiging maganda ang participation natin tungkol dito. Samantala, kapwa-tiwala naman sina POC President Jose Cuangco Jr. at Deputy SEA Games Chef de Mission Cynthia Carrion na magpapakita ng impresibong performance ang Team Philippines sa Singapore SEA Games sa Hunyo. I'm happy as well, kasi we started this last year pa, Unfortunately, hindi ganitong klaseng sistema. Ngayon, kaya narinig yung sinabi ko, yung mga interesado, very welcome. We will give you all the assistance that you need. Yung mga naman hindi interesado, hindi ko na kayo pinipilit pag na kayo sumali. Because I really feel na yun lang ang kulang ng ating mga atlete. If we give them the right exercises, to strengthen the body movements of their sport, and give them the right nutrition and supplements, I think madodouble up yung kanilang effort. This year, I'm confident. Meron akong confident that everybody will try to do their best. Each one, we have to put up we were number 1 before or number 2. Now we have to go up. We can do it. We have the skills, we have the talent. It's just that the support of the POC that giving the athletes is very, very important, and the POC is giving all-out support. Ang 3-day dialogue ay bahagi ng preparasyon ng Philippine delegation para sa nalalapit na kampanya sa 28th edition ng Biennial Regional Sports Fest. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, may bagong volleyball NSA na ang Pilipinas. Ito ay ang Larong Volleyball sa Pilipinas Incorporated na binigyan agad ng recognition ng Philippine Olympic Committee o POC. Narito ang report ni Ms. Denevie Estanislao. Opisyal nang kinilala ng Philippine Olympic Committee o POC ang bagong tatag na Larong Volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI. Ito'y matapos na mag-elect ng set of officers ang bagong volleyball NSA kung saan napabilang sa 9-man board sina POC First Vice President Joey Romasanta, POC Second Vice President Jeff Tamayo, Ateneo de Manila University official Ricky Palu, POC Legal Counsel Attorney Ramon Malinaw at POC Academy Chairman Chippy Espiritu. Bukod sa POC, binigyan rin ng temporary recognition ng World Governing Body na FIVB ang LVPI. Yes, binigay. Meron ng sulat ang International Federation. They're being given, I think, a couple of weeks ata to hold the election and get things in order. I think the people that are been assigned are already going to call on the different stakeholders. The NSAs can ask for assistance for whatever work that has to be done, especially now that the COA is being very strict. So, ilalagay na natin sa lugar lahat. Umaasa rin si POC President Jose Cuangco Jr. na ito ang simula ng pagkakabuklod-buklod tungo sa nag-iisang mithiin na maiangat ang kalidad ng volleyball sa bansa. Hopefully, we're going in the right direction. Naturally, ako always ang aking inaasahan
ay tulong ng Panginoon. Kaya kanina, sinabi nga doon sa mga kausap ko, I want to see you in the First Friday Masses. I think ganitong kilos, hingi tayo ng tulong sa Panginoon, sa tingin ko dadating yung mga hangarin natin. Sa Pebrero 15 itinakda ang eleksyon para sa natitirang 4 na pwesto sa LVPI Board of Directors. Para sa PTV Sports, Denny V. Estanislao, Polytechnic University of the Philippines. Pumirma na ng Memorandum of Agreement para sa hosting ng palarong pambansa sa Mayo ang Department of Education at Davao del Norte Provincial Government. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Opisyal nang pinagtibay ng Department of Education o DepEd at Davao del Norte Provincial Government ang partnership para sa hosting ng Palarong Pambansa 2015. Sa isang simpleng seremonya sa DepEd Main Office sa Pasig City kahapon, lumagda sa Memorandum of Agreement para sa DepEd sina Secretary Armin Luistro, Assistant Secretary Tony Umali at Regional Director Attorney Alberto Escobarte. Habang si Governor Rodolfo del Rosario naman ang namuno sa Davao del Norte side. Sa panayam ng PTV Sports, ikinatuwa ni Del Rosario ang pagsasakatuparan ng matagal na nilang asam na mag-host ng taunang Sports Fest. We're very excited, no? But kasi the 41st time we'll be hosting Palarong Pambansa, no? Matagal na namin pinapanaginip to, ngayon naging reality na. Especially at this time na pumirma na Secretary Luistro, nagpirmahan na kami, and all of our commitments have been made. And so, ngayon, beginning today, i-countdown na kami. We have 90 days to complete our preparation. Sa panig naman ni Davao del Norte Sports Coordinator Giovanni Golanes, halos handa na ang lahat ng mga sports facilities, gayon din ang tutuluyan ng lahat ng mga delegado ng Palarong Pambansa. Yung facilities natin, yun ang pinagmamalaki talaga ng Davao del Norte, gawa ng handang-handa na nga ito. No? Bagamat handa na siya, binibigyan pa rin namin ng check and double check. No? Una, yung sukat niya, standard ba siya? So binabalikan yan. But what we can assure, yung lahat ng playing venues namin, 100% ay nasa city limits na lang. At tinitiyak namin sa pangunguna ng ating Governor, Dolpo del Rosario, na standard, safe, at talagang pasadong-pasado yung aming playing venues. Samantala, umaasa naman si Umali na makakatuklas sila ng mga bagong potensyal sa Davao del Norte Showpiece, kasabay ng pag-angat panglalo ng kalidad ng sport sa bansa. Ang tunay na panalo rito ay hindi lamang po ang ating lalawigan ng Davao del Norte, kundi ang manlalarong kabataang Pilipino. Makikita po natin na talagang tayo po ay tumatahak sa tamang direksyon. Bukod sa mga sinabi ninyong mga paligsahan na bagong milestones, yun po rin sana ay makita ng ating mga kababayan at sana po yung interes ng ating mga kababayang Pilipino sa Palarong Pambansa ay muling manumbalik. Nasa 12,000 student athletes mula sa 17 rehiyon ng bansa ang inaasahang magpapartisipa sa May 3 to 9 Sports Fest. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Punta naman po tayo sa international sports scene sa basketball. Bagamat hindi naglaro si injured superstar LeBron James, nagawa pa rin pasayahin ng Cleveland Cavaliers ang home fans sa Quicken Loans Arena sa Cleveland, Ohio. Sa pangunguna ni point guard Kyrie Irving na pumukol ng career high, 55 points, kabilang narito ang 11 3-pointers. Dinomina ng Cleveland ang Portland Trail Blazers 99-94 kanina upang palawigin sa 8 matches ang kanilang winning run. Mula sa score na 94-all, nagbaon si Irving ng isang 3-pointer para ibigay sa Cavaliers ang 3 puntos na bentahe. 6.4 seconds remaining bago niya na-convert ang 2 crucial free throws upang tuluyang iselyo ng koponan ang panalo. Sa katunayan, 24 sa huling 28 puntos ng Cleveland ay nagmula sa mga nagbabagang shooting hands ni Irving. Dahil sa panalo, lalong tumibay ang kapit ng Cavaliers sa solo 5th spot sa Eastern Conference standings sa kanilang record na 27 wins against 20 losses. Samantala, narito naman ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa.
Sa report ni Ms. Ann Camoviñas. Muling masa-sideline sa nalalabing bahagi ng NBA season si Los Angeles superstar Kobe Bryant. Ito'y matapos na sumailalim siya sa operasyon kanina para i-repair ang punit ng kanyang right rotator cuff. Ang recovery period ng 6'6" shooting guard ay inaasang tatagal ng 9 na buwan kaya't maaaring sa unang bahagi ng susunod na season na siya makabalik aksyon. Ito ang ikatlong sunod na pagkakataon na dumanas ng season-ending injury si Bryant. Sa tennis, right on track pa rin si Novak Djokovic para sa kanyang misyon na makopo ang pang-5 kampyonato sa men's singles ng Australian Open sa Melbourne Park. Kagabi ay pinatalsik ng top-seeded Serbian star ang kaduelong si 8-seed Milos Raonic ng Canada 7-6, 6-4 at 6-2 tungo sa pag-abante sa semifinal ng season opening Grand Slam tournament. Inangkin ni Djokovic ang opening set sa pamamagitan ng pagdominan sa tiebreaker bago siya nakabreak ng 3 beses sa susunod na 2 set. Ang susunod na makakatapat ni Djokovic ay ang defending champion Stanislas Wawrinka ng Switzerland na nagwagi laban kay 5th seed Kei Nishikori ng Japan. Sa Australian tennis pa rin, kasado na ang championship showdown ni American star Serena Williams at Russian diva Maria Sharapova sa women's singles. Ito'y matapos na kapwa-umani sila ng straight sets sa victory sa magkahiwalay na laro sa semifinals kanina. Unang dinispatcha ni Sharapova ang kapwa Russian na si 10th seed Ekaterina Makarova 6-3 at 6-2 bago pinauwi ni Williams ang compatriot na si unseeded Madison Keys 7-6 at 6-1. Target ni Williams na makasungkit ng pang-anim na titulo sa Melbourne Park habang ikalawang kampyonato naman ang inaasinta ni Sharapova. At sa football, umabante sa semifinals ng Copa del Rey ang FC Barcelona. Ito'y matapos na maungusan nila ang host Atletico Madrid 3-2 kanina tungo sa pag-ani ng 4-2 aggregate victory sa round of 8. Unang umiscore ng 2 goals para sa Barcelona si winger Neymar bago magdagdag ng isa pang goal para sa team ni star forward Lionel Messi. Ang Final Four opponent ng Barcelona ay ang magwawagi sa matchup ng Villarreal at Getafe. Para sa PTV Sports, Ann Camoviñas, Sports Radio 918. Siksik-lig-lig na naman. Yes, balita. Sports balita natin. Pero matanong ko lang sa'yo, ano kaya ang future ng LA Lakers, especially ngayon na injured si Kobe Bryant? For sure, napakalungkot na naman ng lahat ng fans ng LA Lakers dahil nga matapos isagawa yung surgery ni Kobe Bryant ay masa-sideline na siya for the rest of the season. Ibig sabihin, hindi na makikita ng mga fans ni Kobe maglaro for the rest. Wow. Pero kung titingnan mo, madami silang key players, no? Oo. Sa LA Lakers, pero hindi ko alam bakit yung chemistry nila wala talaga. Hindi na ma-workout. Well, nandyan si Jeremy. Nandyan si Carlos Boozer. Dami-dami nilang pieces na siguro ang kailangang i-workout ni Coach Byron Scott, chemistry. Chemistry, no? Good luck. Ngayon, medyo malasado pa yung standings ng LA Lakers. Malabo na silang makahabol, second to the last. Oo, makapasok sa playoffs. Behind the Minnesota Timberwolves, nandun yung Lakers. Medyo tagilid na sila na makapasok sa playoffs. Alright, sa atin pong pagbabalik, meron tayong isang segment muna. Of course, Inside Sports, courtesy of me. At sasagutin na po namin ang inyong mga katanungan. Kaya tutok lamang, walang maglilipat ng channel, ha? Nagbabalik po ang inyong paboritong PTV Sports. Exciting ang episode natin ngayong hapon kasi very challenging ang susunod na sport na ating tutuklasin. Ano ito? Drumroll please! Fin swimming. Bagito man ang sport na to sa ating bansa, katakot-takot na gintong medalya na ang nahakot ng Philippine Fin Swimming Team. Kaya naman tara, fin swimming time! Isang sport na masasabing foreign pa para sa mga Pilipino ay ang fin swimming.
Pero bakit kaya nahuhumaling rito ng gusto ang mga estudyante ng University of the Philippines, Diliman? Ano nga ba ang fin swimming? Ito po yung tinatawag natin na dolphin-like swimming or mermaid swimming. Ito po yung totoong training, hindi po siya costume. It's a training. Ang fin swimming ay nagmula sa Moscow, Russia, kung saan binansagan ito bilang new age in sport. Ang fin swimming ay isang uri ng disiplina sa paglangoy gamit ang iba't ibang gear gaya ng snorkel, driving mask, at ang monofins o bifins na siya namang nahahati sa kategorya nito. Kaya naman higit na mas mabilis ang sisid ng mga bihasang fin swimmers kumpara sa kanilang mga counterparts ng regular tankers. In fin swimming, it's a race. So, more likely, time. So, mas mabilis, syempre, yun yung mananalo. You will enjoy the speed and yung gracefulness niya, kung gaano siya ka-graceful sa tubig. Kasi we're imitating nga yung dolphin-like na langoy, So, yung undulation. Competitive sport na ang fin swimming dahil nilalaro na ito sa SEA Games, World Games, Asian Indoor Games at iba pang international tournaments gaya ng Universiad Games kung saan una itong demo sport. Ang fin swimming ay na-introduce during the International Olympic year dito sa UP sa taon na 2005. In-introduce siya at tinuruan ng mga kaibigan natin from Korea na nagpunta dito, tinuruan ng mga coaches, instructors, yung mga PE teachers na subukan ng fin swimming. 2005 yan. Dito sa same pool na to, sa UP din. At the same time po, yung pong training ninyo ay meron pwedeng maging career, So, kung dun po sa mga interesado, it is something new and something exciting. Sobrang bilis po pagka po nag-fin swimming kayo. This is the fastest way to swim. Mayroong 4 na events sa fin swimming. Ito ay ang mga surface, kung saan ang katawan ng manlalangoy ay nasa ibabaw ng tubig pagkatapos ng 15-meter mark. Sa apnea naman, ang manlalangoy ay dapat manatili sa ilalim ng tubig sa buong distansya ng 50-meter pool race. Dako naman tayo sa immersion. Dito, ang manlalangoy ay mayroong ginagamit na compressed air at breathing apparatus sa kabuuan ng laban. At panghuli, ang long distance na kadalasang isinasagawa sa malawak na karagatan kung saan ang swimmers ay hindi pinapayagan na magdala ng mga breathing apparatus sa kabuuan ng kompetisyon. At para mas maintindihan ko ang mundo at excitement ng fin swimming, sinubukan kong lumublob rin, syempre, sa gabay ni Ms. Mary Ann Reyes. Surface event is at a distance of 50 to 1,500. 50, 100, 200, 400, 800, hanggang 1,500 events. Now, you must be on the surface of the water. If you go underwater, after the 15-meter mark, you'll be disqualified. So, you have to make sure that you use your snorkels or anybody na mag-undergo or mag-apnea during the surface event, again, will be disqualified. Okay? So, that's the surface event. Yung apnea naman, ito yung one breath hold or yung seated underwater. This time, you have to do it all the way underwater and touch underwater. Once we see a part of your body, okay, a part of your fin on the surface of the water, it will mean disqualification again. And the third one is the immersion. Immersion, we use this scuba tank. It's the same tank that we use in scuba diving, But then, in fin swimming, okay, we have a different regulator because we only need this breathing regulator. Wala na tayo ng mga gauges, to avoid drag.
Now, immersion requires breathing regulator and a tank. This is a compressed air, hindi siya oxygen tank. It's a compressed air. The same air that we breathe in, nilagay lang siya sa isang tangke. Now, it depends on the event kung gaano kalaking tank ang gagamitin mo. And again, it could be with monofin or bifin. Depende sa host country. That's what you call immersion, use of your scuba tank. The third one is what we call long distance event. A long distance can happen in lake to lake, island to island, river to river, or maybe lateral competition near the shore, pero at a minimum distance of 500 to 20 kilometers, minimum of 500 meters to 20 kilometers. Okay, so those are the 4 events. Before we put on any single equipment, we must do some stretching. Wow! Enjoy pala talaga ito! Para akong sirena at dolphin. At the same time, let's dig in more of the basics. Medyo nakakapagod ang sport na ito, pero I swear, enjoy! Wow! I really can't get enough of this! Ang sarap! Getting there! Slowly getting there! Wow! Ang dali lang pala talaga ng sport na ito! At dahil alam ko na ang basics, ready na ako to take on the challenge of top UP Diliman Fin swimmers. Nagwagi. Wow! May giving of medals pa. I love my gold medal. Yay! Isang enthusiast magnet ang fin swimming. Kaya naman ngayon pa lamang, nakaantabay na ang UP College of Human Kinetics sa pag-introduce at pagpapalawak pa ng awareness at imbitasyon sa publiko na subukan ang nasabing sport. At sa patuloy na paghahanap ng karamihan sa atin ng mga bagong sport, suggest ko lang, bakit hindi ninyo subukan dumalaw sa UP para personal nyong makilala at maranasan ang excitement ng sport na ito. Bukod sa nakakapagbigay ng total body workout ang pag-fin swimming, nadidevelop din ito ang ating speed, strength at muscle coordination. Kaya naman guys, sina-challenge ko kayo to try fin swimming and I'm sure mag-e-enjoy din kayo. So, paano ba yan guys? Balik fin swimming muna ako. Until then, this has been Meg Ciozon for Inside Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Galing mo mag-swimming doon. Oh, napagod ako dyan. O matagal-tagal din. Full day training yan and shoot, oh. So, paano? Anong pakiramdam na, para kasi sirena, gano'n? Oo, at saka mahirap kasi kailangan ng body coordination. Plus yung mismong fin, mabigat. So, meron pang parang ang tawag dyan, inline o parang, ano ba yun? Pagsasabayin mo? Oo, basta meron gyration nga yung tawag nila. Ano ko yan? I-recommend ko yung ganyang... sport ba yan? Oo naman. I-recommend kaya ganyan Olympic sport na yan in the future. Oo, hindi ko nababagatay ko sino. Magandang workout. Oo. Okay. Yes. So, paano nila tayo makakausap? Okay, sa lahat po ng gustong tumawag po sa amin para sa mga inyong katanungan, tawag lamang po kayo sa 0936-537-9349. 0936-537-9349. But wait, there's more. Pwede po kayo mag-send ng messages nyo via Facebook. Just type in www.facebook.com/PTV4Sports. Ayan, okay. Tawag na po kayo at message na po kayo. Meron na ba tayong message dyan sa Facebook natin? Alright, punta tayo sa Facebook from
Jikero Radok, sabi niya gandang Meg at Idol Haji. Uy, idol ka na ngayon Sa tingin niya, anong team ang top 4 na papasok sa semi sa conference ngayon? At pabati kaibigan kong si Dennis Castellano na nag-abroad na. Wow, okay. Okay. Hindi ko kasi malaman na parang Jikero ba ito? Jikero. Parang Jikero. Kung NBA ba o PBA ba yung tinutukoy niya kasi wala siyang binanggit kung anong liga, no? Pero kung NBA ang tinutukoy mo, sa ngayon, nasa top 4 ng Western Conference ay yung Golden State Warriors, nandyan yung Portland Trail Blazers, tapos nandyan din yung Houston Rockets, sa top 4 to Tapos, aside from that, ano nga ba yung isang team? Basta yung tatlong yon, isa sa top 4 yon. Tapos sa Eastern Conference naman, nariyan yung Chicago Bulls top 4. Chicago Bulls, pasok sa top 4 yon, di ba? Tapos number 1 dyan, Atlanta Hawks. Yes. Tapos meron din dyang ano pa ba yung mga i-research natin ng konti kung ano pa yung ibang pasok. Kasi yung Cleveland Cavaliers, number 5 yon as of now. Atlanta Hawks, pa sila. Toronto Raptors, Washington Wizards, saka Chicago Bulls. Sa Western Conference naman, Meg. Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, at saka Los Angeles Clippers. So, nasa top 5 na pala ngayon yung Houston. Pero pag Magsak. ang question naman niya is PBA, top 4 sa'yo. Well, sa ngayon, kasi simula pa lang nung conference, hindi pa natin masasabi. Kasi kapapanalo lamang nung talk and text kagabi. Maaga pa Tapos kapapanalo lang din ng Barako Bull over Kia. Masyado pang maaga para magsalita. Pero yung usual kasi, ang pumapasok usually is, well, rain or shine. Well, naroon din. Pero hindi mo din masasabi kasi may ibang mga teams na umi-increase. Kumbaga, yung game nila nagbabago. Especially ngayon na madaming adjustments. Ang daming pwede. At reinforce talaga nila yung teams nila. Kaya masyado pa maaga pa rin Jikero pala. Kung PBA ang pagbabasehan natin. Kung NBA naman, nandiyan yung top 4 ng bawat conferences, pero pwede pang magbago yan. Yes. Okay. Meron tayong caller? Alright. Facebook muna ulit tayo from Kenneth Flores. Sabi niya, good evening mga idol. Ask ko lang po kung may posibilidad bang makalaban ni Nonito Donaire si Mickey Garcia? Bakit di po naglaro si Ryan Reyes kagabi? Injured po ba? Okay, yung kay Nonito Donaire Jr., magandang tingnan natin kung, kasi medyo wala pa tayong bali-balita ngayon kay Nonito Donaire. At yung pinaka-headline natin yan, both sa Manny Pacquiao at Floyd Mayweather, di ba? Pinag-uusapan yon. Yung kay Donnie Ahas Nietes. Yes, anong bago? Nagpe-prepare siya ngayon para sa kanyang March bout. Yun. Kalaban sino yung kalaban niya? Wala pang napipisil na kalaban si Donnie. At yan ay makikita pa natin sa mga susunod na linggo. Yun. Kasi hindi pa. Pero check natin yung kay Donaire kung ano na nga ba yung balita kay Nonito. So salamat sa iyo si Kenneth Flores. Si Kenneth Flores. Yan. Punta tayo sa calls. Okay, may tumatawag na? Paano dito yun? Okay. Punta tayo sa calls. Ayan. Habang okay, wala pa. Facebook muna tayo. Saan ang calls dito? Okay, sige, check natin. Medyo nag-technical na pa. At ayun, gaya nga nung sinabi ko kanina, yung si Donnie, hanggang ngayon, nag-prepare ng, syempre, balik pa rin siya . Tapos, ang isa pang magandang balita dito kay Donnie, mag-i-stay siya sa kanyang division, which is the light flyweight. Si Nonito ba? Same division pa rin siya? Mas mataas yung kay Nonito, kung di ako nagkakamali. Yung kay yung kay Donnie kasi 108 pounds. Yung hawak niya ngayon na title. Though parang sinasabi sa kanya na umangat na siya sa 112, which is the flyweight, pero parang dalawang fights muna yung sinabi niya, diba? Sa huling interview sa kanya, 2 fights bago siya umakyat sa flyweight. So stick muna siya, i-defend muna niya yung kanyang title. Ayan, meron pa tayong mga message sa Facebook. Yes, from Prince Carlos, sabi niya, sexy Meg, Sir Dennis. Tanong ko lang po doon po sa NBA All-Star, sino-sino po mga slam dunk contest? At 3-point shot out? Mga NBA All-Star, thank you. 3-point shootout. Pakibati po yung mga barkada ko sa Tindalo Street, Tondo, Manila at dito po sa Imus, Cavite sa Summer Point Country Homes. Salamat po, magandang Meg. Ang sexy
mo po mag-swim. Uy, yun Sabi kasi, di ba? Ang galing mag-swimming ni Meg talaga. Okay, sagutin natin yung slam dunk contest kasi yung 3-point shootout, wala pa nilalabas yung NBA as far as I know. Pero yung slam dunk competition, ini-announce na po ng NBA yung 4 na maglalaban-laban para sa All-Star Sprite Slam Dunk Competition. Yes. Ang isa dyan ay from Orlando Magic, which is Victor Oladipo. Yan. Tapos nandiyan din si Zach LaVine ng Minnesota Timberwolves. First time niya na magko-compete. Siya lang yung first year. Dito sa batch na to. Sa batch. Yung 3 makakalaban niya sa Slam Dunk Contest ay mga sophomores. Uy. Diba? May mga experience na talaga sa Pero si Zach LaVine, siya lang yung natatanging rookie. Yun. Okay. Pero alam mo, entertaining talaga manood ng mga ganyan, no? Oo. Tapos ang isa pa, ito pa, si Mason Plumlee ng Brooklyn Nets. Isa rin sa mga participants ng All-Star Slam Dunk Competition. At si Giannis Antetokounmpo. Ayan, ang hirap ng napili niya, Antetokounmpo. Sa mga magko-compete. So silang 4, si Oladipo, si LaVine, si Plumlee, at si Antetokounmpo. Yan. Sana nasagot ko. Sinong nag-text kanina? Nawala na. Nawala siya kanina. Prince. Yan, si Prince. Prince, yes. Thank you, Prince. At yun, silang 4 yung magko-compete para sa Slam Dunk Competition. Yes. Okay. Alright, Facebook pa rin tayo from John Melo Para. Sabi niya, good evening mga idol. Ask ko lang kung di na ba makakapaglaro sa All-Star Weekend si Kobe Bryant. Siyempre, malabo na yan. At sa PBA po, ask ko, nandun na din kung totoo ba na si Marcus Stothit ang papalit sa injured import ng Blackwater. Thanks, yes. Ayan. Si John Melo. Yes. Parang sinama din yung pangalan ni Carmen. Yung import po ng Blackwater, syempre hindi siya nakapaglaro, di ba? Kasi injured. Kaya si Chris Charles. Yan. Yes. So, nilapitan ni Dioseldo si Manny V. Pangilinan to actually hinamin muna si Marcus Stothit for the meantime since wala silang import. Pero sa future ni Chris. Si Chris Charles ngayon, parang hindi pa naman siya willing siya. Willing siya kung wala daw hard feelings kung sakali na palitan siya ng Blackwater Elite. Kasi nga, hindi siya nakapaglaro dahil medyo nagli-limp siya. Meron siyang left hamstring injury. Niya. So yan yung tututukan natin kung talagang ipapahiram ba si Marcus Stothit. Alam ko pumayag na si MVP. Sige, gawan nga natin ang story. Yung isa niyang tanong, si Kobe Bryant. Ayan, mukhang malasado na siyang maglaro dahil undergo lang yan ng surgery sa kanyang shoulder. At ang napipisil na pumalit sa kanya ay yung isa pang mataas yung boto sa All-Star, si James Harden. Which is magandang choice yun. Magandang choice din naman, di ba? Yung backcourt, si Steph Curry, tapos nadyan din si James Harden. Hindi na masama kung hindi ba makapaglaro si Kobe Bryant. Pero mas masama yun sa mga fans ni Kobe. Kasi madaming fan. Pero ako feeling ko mas magiging okay si Harden Si James Harden. As opposed with Kobe Bryant. Oo, medyo magbabala-balanse yung si Steph Curry, si James Harden, si ng New Orleans Pelicans, si Anthony Davis, tapos nandyan din si Marc Gasol, tapos si Blake Griffin sa West. Very competitive. Tapos sa mga nagtatanong naman kung sino yung lineup ng Eastern Conference para sa All-Star Game, nandyan si Kyle Lowry, tapos sa point guard position naman, syempre si LeBron James, andyan din. Tapos si Pau Gasol. Uy, maganda yun. Diba? Maganda din yung lineup ng Eastern Conference. Very competitive. Kung reserves naman po yung tatanungin ninyo, wala pa sa ngayon. Pero ang magde-decide niyan ay yung mga coaches, which si Steve Kerr para sa West. Tapos sa East naman ay si Mike Budenholzer ng Atlanta Hawks. Yes, so far wala pang reserves. Wala pang reserves. Yung All-Star starters pa lamang yung na-reveal. Okay, from Abigail Baligad. Sabi niya, gandang Meg, ask ko lang ano nangyari kay Mike Dunnigan na food poison daw. Makakalaro ba siya sa Sunday? Thanks. Binabati ko asawa ko na si Jim Thomas Hinebra diehard fan siya. Aba, mga fan pala sila ng Barangay Hinebra. Na food poison ba si Mike Dunnigan? Yan yung, teka, double check natin. Kasi as far as I know, ito, merong balita dito.
Hindi naman siguro grabe yung ano, no? Kanina umaga, Tuesday morning. May kailan ba next game ng ano? Sunday, ang susunod na laban ng may time pa. May time pa para ano. Pwede pa siyang makalaro. Oo, ayan, no? Next game nila. Food poison daw nung Thursday morning. Okay. Nung kumain daw sa isang mall. Si Mike Danigan. Malas naman. Oo, kumain siya ng sushi. Pero palagay ko naman makakayanan ni Mike Danigan. Kasi linggo pa naman nilaban nila sa Barako Bull which will be held sa Binyan, sa Laguna. Layo. Second game sila. Ayun. Okay. Meron pa tayo dyan? Last question na lang. Last question? From Richard Correlia, sabi niya, pabati po si Rodolfo Correlia, sino import ng Pure Foods? Okay, import ng Pure Foods for the first couple of games habang inihintay po nila si Daniel Orton na manggagaling po sa Chinese Basketball Association ay si Marcus Blakely muna for the first couple of games. So sure na napapalitan siya after ano? Well, actually, alam mo, nung nasa Malolos, Bulacan tayo ng last weekend, nakausap natin si team manager Alvin Patrimonio kasi diniretsa ko siya Team manager, Boss Alvin, ano ba? Papalitan ba si Marcus Blakely o ni Daniel Orton o titingnan niyo muna yung performance? Sabi niya, titingnan daw muna nila yung performance ni Marcus Blakely kasi kaya naman daw niyang makipagsabayan sa mga malalaki na import. Maalala natin, si Marcus Blakely ang nag-volunteer na maging import. Oo. Malalaman natin yan kapag nakalaban na ng Pure Foods yung Alaska Aces. Yes. Okay. Inabutan na tayo ng ating time. Okay. So, syempre, I want to thank Pampered Pooch Premium Organic Shampoo available at Pet Express, Dog in the City, and leading pet stores nationwide. Cosmoculture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, J. Lucera for Hookup Watches, Miss Sturdy Friend of California Bowl, located at 11th Jamboree Street Corner, Kamuning Road, Quezon City, St. Luke's Medical Center, Dr. MJ Tarsing Zen Institute, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Okay, follow niyo po ako sa Twitter, di ba? Follow niyo po ako sa Twitter, Haji_Kaaminyo21. Magkadikit po yung Kaaminyo21, Haji_Kaaminyo21. Usap-usap tayo doon. At syempre, maraming salamat sa mga nanood ngayong gabi, sa mga taga-LTFRB, sa mama ko nanonood dyan. Love you, ma. Sa papa ko, syempre. At nanonood din si Aiza de los Santos from Marikina City. Thank you very much. So, okay, at kita-kita po muli tayo bukas, same time, same channel. Ako po, si Haji Kaaminyo. Meg Siazon. At syempre po, ang tabayanan po ang PTV Newsbreak. Kasunod lamang nito, kita-kita po tayo bukas. Dito pa rin sa inyong paboritong PTV Sports.